Sa hindi marunong magluto ng tortang talong, may bagong strategy o mga besh. Siyempre, pakuluin ang talong, pakuluan. At siyempre, babalatan natin yan pagkatapos pakuluan. At siyempre, meron akong itlog at yan nga aking talong. Lalagyan ko ng crispy fry para hindi na marami kung ano-anong hihiwain kong mga sibuyas at kamatis. Crispy fry na lang. Iyan o. Siyempre, nabalatan ko na nga yan talong. Natalupan ko na, tinanggal ko yung matigas na balat. At siyempre, bibisitahin natin yan sa loob. Baka mayroong nagtatago. Kaya, papalapadin ng konti. Ganyan lang ang ating itlog at ang ating crispy fry. Para hindi masyadong maalat, dinagdagan ko ng kunting flour ang ating crispy fry. Yan. Yung talong naman, hindi ko na yan nilagyan ng kung ano-anong pang palasa dahil nga umasa na lang ako dyan sa crispy fry. Kaya kung lalagyan mo pa yan, aalat na yan mga besh. Ganyan ang ginagawa ko sa aking talong. Ang aking tortang talong. Ganyan mo, palapad-lapadin mo. Kung gusto mo, mas malapad na kasing lapad ng wag na magpatawa, no? Eh, siyempre, ang mantika sa ating kawaling malinis. At ganito na nga ang gagawin para hindi tayo nagmumukhang sunog ang ating katalungan. Ilublob natin sa mantika itlog para ang ating talong, tingnan nyo, diba? Hindi siya masusunog, hindi rin siya magkakalat. Ayan ang diskarte sa talong na hindi makalat. Diba? Minsan kasi pag nagluto tayo ng talong, naglalalaglag yan kasi iba ang ating ginawa, hindi ganito. Yan. Hindi rin siya masusunog kasi babantayan mo yung apoy mo. Yan. Diba ang sarap tingnan at hindi siya sunog, hindi siya makalat, buo-buo naman. Ayan na nga. Kung gusto mong masunog-sunog pa, hindi, yung papula-pulahin pa ba? Siyempre, ayan na nga ang ating tanghalian. Salamat.